Hello, kamusta ka at welcome back sa channel ko. Napansin mo ba? May mga tao na hindi naman sobrang gwapo, hindi rin sobrang yaman, pero grabe, hinahangaan sila. Kapag nagsalita sila may bigat. Kapag pumasok sila sa isang kwarto, parang may presence agad. Hindi sila yung tipong trying hard magpansin, pero somehow, sila yung hindi madaling makalimutan. At minsan mapapatanong ka na lang, ano bang meron sa taong to? Bakit parang natural lang siyang hinahangaan? Alam mo, habang tumatanda tayo, nare-realize natin na ang tunay na paghanga hindi nakukuha sa forma lang. Hindi rin sa social media flex o sa kung gaano kamahal ang gamit mo. Kasi kahit gaano kamahal ang sapatos mo, kung bastos ka naman magsalita, nawawala rin ang dating mo. Kahit gaano ka kaganda o kagwapo, kung puro yabang at reklamo ang lumalabas sa bibig mo, nakakapagod ka rin kasama. Ang totoong paghanga, doon nanggagaling sa kung paano mo dalhin ang sarili mo, sa energy mo, sa karakter mo, sa paraan ng pakikitungo mo sa ibang tao lalo na kapag walang kamera, walang audience, at walang kapalit. At sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano kanya tunay na hahangaan, hindi yung pilit, hindi yung magpapanggap ka para mapansin, kundi yung klase ng paghanga na kusang nabubuo dahil sa klase ng tao na pinipili mong maging araw-araw. Kasi ang totoo, maraming tao ang kayang umibig sandali, pero hindi lahat kayang humanga ng totoo at pangmatagalan. Alam mo kung ano yung isa sa pinakaunang bagay na nagpapahanga sa isang tao? Yung marunong kang rumespeto sa sarili mo. Simple pakinggan pero sobrang bihira niyan ngayon. Yung tipong hindi mo kailangang habulin ng atensyon ng kahit sino para lang maramdaman mong importante ka. Hindi ka madaling matakot na maiwan kaya ginagawa mo lahat para lang may magstay. Hindi mo sinusugal ang dignidad mo kapalit ng konting lambing o validation. Kasi aminin natin, minsan kapag gusto natin ng isang tao, nawawala yung balance natin. Bigla tayong overgiver. Kahit tayo na yung nauubos, sige pa rin. Kahit hindi na tama yung trato sa atin, pinipilit pa rin natin kasi baka sakaling magbago. Pero alam mo kung ano ang ironic? Habang mas pinapabayaan mong mawala ang respeto mo sa sarili mo, mas nababawasan din yung paghanga ng ibang tao sa'yo. Hindi dahil masama sila, kundi dahil may kakaibang power ang taong alam ang worth niya. Yung tipong mabait pero hindi uto-uto, loving pero hindi desperado, available pero hindi laging naghihintay. May kilala akong babae dati, hindi siya influencer, hindi rin artista levels ang ganda. Pero lahat ng tao sa paligid niya, sobrang taas ng respeto sa kanya. Bakit? Kasi marunong siyang mag-set ng boundaries. Kapag pagod siya, nagpapahinga siya. Kapag may taong bastos, hindi siya nakikipagsabayan sa drama. Tahimik lang pero firm. At alam mo yung pinaka-interesting? Yung mga lalaki mismo ang nagsasabi, iba yung dating niya. Kasi ang confidence na tahimik, mas malakas kaysa yabang na maingay. At applicable din yan sa mga lalaki ha. Hindi nakakabilib yung puro angas, pero walang consistency. Hindi yung puro pangako pero hindi mapanindigan. Ang tunay na hinahangaan na lalaki, yung may salita. Yung marunong tumayo sa responsibilidad kahit walang pumapalakpak. Kasi habang tumatanda tayo, napapagod na tayo sa mga puro pakitang tao. Mas hinahanap na natin yung genuine, yung totoo. And dun pumapasok yung isa pang bagay na sobrang nakakapagpahanga sa isang tao. Yung marunong kang kontrolin ang emosyon mo. Hindi ibig sabihin na bawal kang masaktan o magalit ha. Tao ka eh. Normal lang iyan. Pero iba yung taong kahit galit, hindi nananakit ng salita. Kahit disappointed, hindi agad sumasabog. Kahit nasasaktan, marunong pa ring mag-isip bago magsalita. Nako, sobrang rare niyan ngayon. Kasi karamihan, konting tampo lang, block agad. Konting misunderstanding, post agad sa social media. Parang lahat na lang kailangang ipakita. Lahat kailangang patunayan. Pero yung taong emotionally mature, hindi niya kailangang manalo sa lahat ng argumento. Hindi niya kailangang sigawan ang mundo para marinig siya. At alam mo kung bakit nakakahanga yon? Kasi mahirap gawin yon. Madaling maging reactive, madaling magwala, madaling gumanti. Pero yung pipiliin mong kumalma kahit may dahilan kang magalit, aba, ibang level yon. Parang puno lang yan eh. Kapag mahina ang ugat, konting hangin lang, natutumba agad. Pero kapag matibay ang pundasyon, kahit bagyo, nakatayo pa rin. May mga tao kasing kapag kaharap mo, pakiramdam mo magulo utak mo. Nakaka-drain. Pero may mga tao ring kahit tahimik lang,
gumagaan pakiramdam mo. Kasi stable sila. Hindi sila emotional na parang roller coaster araw-araw. At aminin natin habang tumatanda tayo, mas attractive yung peace kaysa excitement na puro stress naman ang dala. Hindi mo kailangang maging perfect para hangaan ka. Kailangan mo lang maging consistent sa pag-grow. Kasi isa rin sa pinakahinahangaan na ugali, yung taong hindi takot mag-improve. Yung marunong tumanggap ng pagkakamali. Yung hindi allergic sa correction. Yung marunong magsabi ng, oo nga no, mali ako doon. Naku, ang hirap kaya niyan para sa ego. Karamihan kasi gusto laging tama. Ayaw na pupuna. Ayaw na sasabihan. Pero ang taong willing matuto. Sobrang attractive niyan. Kasi ipinapakita niyang hindi siya stagnant. Hindi siya kampante sa bare minimum version ng sarili niya. May kaibigan ako dati na sobrang init ng ulo nun. As in konting inconvenience lang, galit agad. Pero habang tumatagal, napansin namin nagbago siya. Hindi overnight ha, unti-unti lang. Mas marunong na makinig, mas humble na, mas patient na. At alam mo anong nangyari? Mas lalo siyang nirespeto ng mga tao. Kasi walang mas inspiring kaysa taong marunong baguhin ang sarili niya without pretending to be perfect. At minsan hindi naman talaga perfection ang dahilan kung bakit hinahangaan ka ng isang tao eh. Minsan ang dahilan lang, nakikita niyang totoo ka. Hindi ka plastic, hindi ka trying hard maging somebody else. Hindi mo binabago personality mo para lang tanggapin ka. Kasi nakakapagod din mabuhay na parang lagi kang naka-performance mode. Yung tipong bawat galaw iniisip mo kung maa-approve ba ng ibang tao. Pero yung taong komportable sa sarili niya, grabe yung impact nun. Hindi man siya pinakamadaldal sa room pero ramdam mo yung authenticity niya. At ang authenticity, hindi iyan kayang pekein ng matagal. Alam mo may kasabihan na ang bulaklak hindi namimilit na pansinin siya. Basta namumulaklak lang siya. At kusa siyang napapansin. Ganon din minsan ang tao. Kapag focus ka masyado sa pagpapahanga, nawawala yung natural mong dating. Pero kapag focus ka sa pagiging maayos na tao, sa pag-grow, sa pagrespeto sa sarili at sa iba, dun kusang dumarating yung admiration. Hindi mo kailangang habulin. Darating siya. At minsan, yung taong hindi mo pinipilit mapabilib, siya pa yung pinakahahangang-hanga sa'yo. Kasi isipin mo ha, kapag ang isang tao nakita niyang buo ka kahit wala siya, dun siya mas napapaisip. Dun ka niya mas hinahangaan. Hindi dahil malamig ka, hindi dahil nagpapahirap ka, kundi dahil ramdam niyang may sarili kang buhay, may sariling direksyon, at hindi umiikot ang mundo mo sa kanya lang. At alam mo sobrang attractive nun, yung may passion ka sa buhay, yung may ginagawa kang makabuluhan kahit walang nakakakita, yung hindi ka puro ikaw lang ang mundo ko. Kasi sa totoo lang, nakakatuwa pakinggan yun sa umpisa, pero habang tumatagal, nakakasakal din. Mas hinahangaan ng tao yung may sariling pangarap, yung may goals, yung marunong maging masaya kahit mag-isa minsan. Kasi ang totoong relasyon, hindi dalawang taong kulang na pilit nagkukumpletuhan. Mas maganda kapag dalawang taong buo na, tapos pinipiling samahan ang isa't isa, parang dalawang kandila. Hindi mo kailangang patayin yung sarili mong ilaw para lang mas lumiwanag yung isa. At dito maraming nagkakamali eh. Akala nila, para hangaan sila, kailangan lagi silang available. Laging mabilis mag-reply, laging ready mag-sacrifice kahit hindi na healthy. Pero minsan, habang sobra mong ibinibigay ang sarili mo, unti-unti mo ring tinuturuan ng ibang tao na i-take for granted ka. Are, pero totoo. Kaya importante rin yung marunong kang magsabi ng hindi. Hindi ka masamang tao kapag may boundaries ka. Hindi ka selfish dahil inuuna mo rin ang peace mo. Sa totoo lang, mas hinahangaan pa nga minsan yung taong alam kung kailan titigil kaysa taong sunod lang ng sunod kahit nasasaktan na. May mga tao kasi na kapag nakita nilang kaya kanilang paikutin, mawawala yung respeto nila sa'yo. Pero kapag nakita nilang mabait ka, pero may limitasyon, doon nila marirealize na hindi ka basta-basta. At ibang klase yung admiration na galing sa respeto. Hindi lang kilig, hindi lang excitement, kundi yung tipong tinitingnan ka nila at iniisip nila, ang strong ng taong to. At alam mo kung ano pa ang sobrang nakakabilib. Yung marunong kang maging masaya para sa success ng iba. Nako, ito mahirap to ha. Lalo na ngayon na parang competition na lang lahat. Social media pa lang eh. May bagong kotse si ganito. May bagong bahay si ganyan. May travel. May business. May engagement. May achievements. Tapos minsan mapapaisip ka na lang, ako kaya? Kailan? Normal lang naman ma-pressure paminsan-minsan. Tao tayo eh. Pero yung taong kahit may sariling struggles,
kaya pa ring maging genuinely happy para sa ibang tao? Aba, malalim ang karakter nun. Kasi hindi siya insecure. Hindi niya tinitingnan ang success ng iba bilang bawas sa halaga niya. Naiintindihan niyang iba-iba tayo ng timeline. At alam mo, ramdam na ramdam niya ng mga tao. Nakakahanga yung taong walang inggit sa katawan. Yung kayang pumalakpak para sa iba nang hindi nagtatampo sa sarili niyang buhay. Parang ang gaan kasama ng ganong tao no? Hindi toxic, hindi bitter, hindi lahat ginagawang kompetisyon. At kung iisipin mo habang tumatanda tayo, mas gusto na natin yung mga taong payapa kasama. Hindi yung puro drama. Hindi yung kailangan lagi mong hulaan mood nila, nakakapagod yon. Mas hinahangaan natin yung may emotional security. Yung hindi threatened kapag may umaangat. Yung hindi naninira para lang magmukhang mas lamang. Kasi ang taong secure sa sarili niya, hindi niya kailangang manapak pababa para lang makaramdam na mataas siya. At isa pa sa pinakamalaking dahilan kung bakit kahahangaan ng isang tao, yung marunong kang tumayo kahit maraming beses ka nang nadapa. Hindi mo kailangang ikwento lahat ng pinagdaanan mo. Minsan kita naman sa mata Kita sa katahimikan mo, kita sa patience mo, kita sa kung paano ka magmahal ng maayos kahit ilang beses ka nang nasaktan. At grabe, sobrang admirable nun. Kasi madaling maging mabait kapag okay ang buhay. Pero yung pinili mo pa ring maging maayos na tao kahit dumaan ka sa betrayal, rejection, heartbreak, failures. Ibang strength yon. May mga tao kasing pagkatapos masaktan, nagiging malamig na sa lahat. Pero may mga tao ring nasaktan na, umiyak na, napagod na. Pero marunong pa ring magmahal ng hindi nananakit ng iba. At yun yung mga taong hindi mo lang basta gusto. Hinahangaan mo sila. Kasi may wisdom na silang dala, may lalim. Parang kape lang yan Habang dumadaan sa init, mas lumalabas yung tapang at lasa. Ganon din minsan ang tao. Hindi ka sinisira ng struggles mo. Kapag tama ang mindset mo, hinuhubog ka lang talaga nito. At aminin natin, habang tumatanda tayo, mas napapahanga na tayo sa taong tahimik na lumalaban kaysa sa taong puro salita pero walang consistency. Yung taong kahit mahirap ang buhay, hindi nawawala ang respeto sa kapwa. Kahit pagod, marunong pa ring ngumiti. Kahit maraming problema, hindi ginagawang personality ang pagiging bitter. Nako, sobrang rare nun ngayon. Kaya minsan yung mga pinakahinahangaan nating tao, hindi naman sila yung pinakamayabang o pinakamaingay. Sila yung mga taong may quiet strength. Yung tipong kapag kasama mo sila, parang gusto mo ring maging better person. At honestly, yun yata ang isa sa pinakamagandang klase ng admiration. Yung hindi lang dahil attracted sila sa'yo, kundi dahil nai-inspire sila sa klase ng pagkatao mo. Kaya wag mong maliitin yung maliliit mong ginagawa araw-araw, yung pagiging responsable mo, yung pagtupad mo sa salita mo, yung pagpili mong manahimik kaysa manakit kapag galit ka, yung pagbangon mo kahit pagod ka na. Akala mo walang nakakapansin pero meron. Tahimik lang minsan ang paghanga ng tao. Hindi lahat vocal, hindi lahat sasabihin sa'yo ng diretsyo na, alam mo, bilib ako sa'yo. Pero mararamdaman mo yan sa paraan ng pagtrato nila sa'yo. Sa respeto, sa tiwala, sa kung paano sila komportable kapag kasama ka. Kasi ang tunay na paghanga, hindi lang tungkol sa kilig Madalas, tungkol yan sa trust. Yung pakiramdam na safe ka kasama, na hindi ka plastic. Hindi ka mapanlamang, hindi ka yung tipong mabait lang kapag may kailangan. At sa panahon ngayon, grabe, sobrang valuable na nun. Kasi marami nang magaling magpanggap, maraming magaling magsalita. Pero konti na lang yung totoo, kaya kung minsan pakiramdam mo hindi ka napapansin, huwag ka agad pang hinaan ng loob. Hindi porket tahimik ang bunga, ibig sabihin walang tumutubong maganda sa buhay mo. Ang puno hindi naman agad namumunga pagkatanim Dumadaan muna sa ulan, sa init. Sa mahabang panahon ng pagtubo, ganon din minsan ang admiration. Hindi yan laging instant, hindi yan napipilit, at lalong hindi yan nakukuha sa pagiging fake. Mas tumatagal ang paghanga kapag nakaugat sa karakter. At alam mo yung isa pang napapahanga ang tao, yung marunong kang maging totoo kahit hindi convenient. Nako, mahirap yan. Kasi minsan mas madaling magsinungaling para iwas gulo. Mas madaling magpanggap para tanggapin ka. Mas madaling sabihin yung gusto lang marinig ng ibang tao. Pero yung taong honest kahit awkward, kahit risky, kahit pwede siyang hindi magustuhan dahil sa katotohanan, aba, matapang yun. At ang courage, nakakahanga yan. Hindi yung courage na maangas hindi yung palaaway, kundi yung tahimik na tapang na nagsasabing, ito ako, hindi ako perpekto, pero magiging totoo ako. Kasi sa totoo lang, nakakapagod din magmahal ng taong hindi mo alam kung alin ang totoo sa kanya. Yung pabago-bago depende kung sino kaharap.
yung walang sariling paninindigan. Pero kapag may isang taong consistent kahit walang nakakakita, doon nabubuo yung malalim na respeto. At minsan yun ang kulang sa maraming relasyon ngayon. Hindi naman love ang nawawala agad yung admiration. Kasi kapag nawalan ng paghanga, unti-unting nawawala rin yung value ng isang tao sa mata ng partner niya. Kaya importante talagang alagaan mo, hindi lang yung itsura mo, kundi yung character mo. Hindi lang yung sweetness mo, kundi pati principles mo. Kasi ang kilig mabilis mawala minsan. Pero ang paghanga, may mga mag-asawa nga na matagal na pero kapag tiningnan mo, ramdam mong bilib pa rin sila sa isa't isa. Bakit? Hindi dahil perfect sila, kundi dahil nakita nila kung paano lumaban yung partner nila sa buhay. Nakita nila yung kabutihan, yung consistency, yung effort kahit mahirap. At yun yung klase ng connection na hindi kayang tapatan ng puro landi lang. Kaya kung gusto mong tunay kang hangaan ng isang tao, wag mo masyadong piliting magmukhang impressive. Mas pagtuunan mo ng pansin maging genuine. Kasi ang totoong mature na tao, hindi na yan basta-basta nadadala sa yabang o forma lang. Mas napapahanga na yan sa kababaang loob, sa emotional maturity, sa consistency, sa peace. At alam mo, minsan akala natin kailangan natin maging extraordinary para mahalin at hangaan. Pero kadalasan, ang pinaka-unforgettable na tao, sila yung marunong magbigay ng katahimikan sa magulong mundo ng iba. Yung hindi ka dinadagdagan ng stress. Hindi ka ginagawang insecure. Hindi ka pinaparamdam na kailangan mong magpanggap kapag kasama sila. Ang sarap kaya sa pakiramdam nung may taong tanggap ka pero at the same time, nai-inspire ka ring maging better version ng sarili mo. At sana maging ganong klase rin tayo ng tao. Hindi yung perpekto, hindi yung laging tama, kundi yung taong may mabuting puso, marunong mag-reflect, marunong umayos kapag nagkamali, at marunong magmahal ng may respeto. Kasi sa dulo ng lahat, yun talaga ang tumatatak Hindi yung pinakamahal mong gamit, hindi yung dami ng followers, hindi yung galing mong magpa-impress, kundi yung klase ng pakiramdam na naiwan mo sa ibang tao. Kung naparamdam mo bang may halaga sila, kung naging ligtas ba silang maging totoo sa harap mo, kung naging inspirasyon ka bang maging mas mabuting tao rin sila. At kung may isang bagay kang dapat tandaan pagkatapos mong panoorin ito, sana ito yun. Hindi mo kailangang habulin ang paghanga ng kahit sino. Ang kailangan mo lang, maging klase ng tao na may respeto sa sarili, may malasakit sa iba, at may tapang maging totoo kahit mahirap. Kasi kapag maayos ang pundasyon ng pagkatao mo, kusa kang hahangaan ng tamang tao. At oo, hindi man lahat makaka-appreciate sa'yo. May mga taong hindi makakakita ng halaga mo, pero ayos lang yon. Hindi mo trabaho kumbinsihin ang lahat. Ang trabaho mo, alagaan yung sarili mong growth, yung peace mo, yung character mo, dahil sa mundong puno ng ingay, drama, at pagpapanggap. Yung taong totoo, kalmado, at may mabuting puso, hindi lang minamahal, talagang hinahangaan. Kung nakarelate ka sa usapang to, ikwento mo naman sa comments. Ano yung ugali o katangian na talagang nagpapahanga sa'yo sa isang tao? At kung nag-enjoy ka rito, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentuhan na may aral, may puso at pwedeng makatulong sa buhay mo. At lagi mong tandaan, hindi mo kailangang maging ibang tao para maging kahanga-hanga. Baka nga ang pinakamagandang version mo, yung totoong ikaw lang.